Kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement nung pag-upong noong November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yan yung open. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. Sakin ng gobyerno sa pamamagitan ng civil-military junta. Mismong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson inalok daw na sumama sa grupo. Nasa frontline ng balitang. Ayan po mga kababayan ang ating pag-uusapan ngayon. Ito daw po si Senator Lacson ay mismong siya ang inalok nitong civil military junta mga kababayan or civilian military junta daw po upang pabagsakin itong si Marcos Jr. At ito naman pong si Congressman Toby Chanco ay talaga naman sinasabi nga niya itong si Martin ay mukhang napagalitan talaga ni Marcos Jr. Mga kababayan, narito po ang part 6 na kaya or ilang part na ba ito? Nakakalito ang mga resibo at video na ipapalabas nito po ni Saldico. Mainit-init pa po mga kababayan. Atin po itong re-reaksyonan at panunuorin sa mga sumandaling ito. Ngayon mga kababayan, ang tanong bago natin umpisahan ang ating video. Naniniwala ba kayo na ilalaglag or nilalaglag ni Congressman Toby Chanco at ni Senator Lacson itong si BBM? Kung naniniwala kayo at hindi kayo naniniwala, panoorin nyo po muna ang buong videong ito, kalaki po na mga resibo, at makikita nyo po rito mga kababayan yung resibo. Sino ba ang nakuhanan doon sa picture screenshot na sinend ni Saldico na may pangalang RR mga kababayan. Atin pong itong tutunghayan ngayon sa videong ito, kalaki po ng part 6 ng video ni Saldico. At ang buod nito mga kababayan, sa maniwala kahit sa hindi, mukhang tila nilalaglag nitong Lacson Tiangco itong si Marcos Jr. Yan po lahat ang ating pag-uusapan. Samantala, ako'y malugod na nagpapasalamat po sa mga lagi pong nanonood at walang humpay, hindi nagsasawa na parati po akong suportahan at manood at mag-like at mag-share sa aking mga video. At salamat din po mga kababayan sa mga bagong pasok at mga bagong viewers natin dito sa ating programa. Mga mapatrol, basher at hindi subscribers, maraming salamat sa inyong pagbisita mga kababayan. Tuloy na po tayo, hindi ko na po kayo bibitinin. Ito po muna ang mga balibalita mga kababayan patungkol po dito na si Lacson mismo ay inalok. Si Mayan Los Baños. Mismong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang nagkumpirma. May ilang grupong nagpaplano raw pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng isang civil-military junta. Not only information, kasi may mga may message na short of confirming na meron talagang such move. Meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Wala siyang pinangalanan pero mula raw ito sa ilang retiradong militar at mga pulis. Inalok pa nga raw siya na umanib dito. Yes, na mag-join at saka maging part just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply eh. Talagang as in dead ma. Unconstitutional eh. Sa tingin ni Lacson, coordinated at orchestrated ang mga pagkilos para galitin ang taong bayan. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Saldico. Tapos hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. Anya, reset sa gobyerno ang gusto ng ilang grupo. Parehong gustong patalsikin sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ang papalit, sibilyan at mga militar.
Nagbabala naman si Senate President Tito Soto na walang magandang maidudulot ang isinusulong ng ilang grupo kaugnay sa civilian-military junta. Hindi raw magandang alternatibo sa eleksyon at pagsunod sa konstitusyon ang military adventurism at mob rule. Ayon pa kay Senate President Soto, posible itong mauwi sa anarkiya. Pagilinaw pa niya, walang nagaya sa kanya na sumali sa anumang pagkilos. It'll be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Naniniwala rin si Senator Erwin Tulfo na hindi makakakuha ng sapat na suporta ang nagsusulong ng civilian-military junta. Hindi raw pabor dito ang simbahan at civil society groups, di gaya noong People Power 1 at 2. Itinanggi naman ng United People's Initiative o UPI na sila ang nag-aalok ng civil-military junta kay Senator Lacson. Hindi po naangkop sa amin dahil kami po ay constitutional based. Wala pong katotohanan yon. Wala hong lumapit sa aming grupo. Ang AFP muling tinutulan ng panawagang military intervention, habang ang Malacanang naniniwalang ang gusto lang ng mga grupong nasa likod nito ay patalsikin ng Pangulo para sa kanilang sariling interes at hindi para sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños. Yun po mga kababayan, isang mapanganib po itong galaw mga kababayan na sinasabi nga pong patalsikin. Hindi lang po itong si Marcos Jr. kundi kasama po si Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong, ito yung mahalagang tanong mga kababayan. Kung sakasakali nga mapatalsik si BBM at saka si Vice President Sara Duterte, sino yung makikinabang dito? Di ba mga kababayan, yung kasunod sa kanila? Ang tanong mga kababayan, sino yung kasunod sa kanila? For succession mga kababayan, sa pagkakaalam ko, ang kasunod sa Vice President ay Senate President, Speaker of the House, at ang Chief Justice. Yun yung pagkakaalam ko mga kababayan ha. I don't think kung mayroon pa dyan. Basta ang pagkakaalam ko, President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, at Chief Justice. So yung limang yan po ang pinaka mga sunod-sunod na pinuno ng ating bansa mga kababayan. So, tanong, kung itong sinasabi nila kung totoo, sa bagay itong sinasabi mismo si Lacson, kung papakinggan natin si Lacson mismo, sinasabi niya na mayroon daw nag-alok sa kanya. Ang problema ko lang dito kay Lacson mga kababayan, kung mayroon nag-alok, ano yung alok? Di ba yung alok? Civilian military junta. Illegal daw po ito. Ang problema ko lang, bakit hindi niya sinabi kung sino ito? Gets niyo mga kababayan? At ang pinapatunog nila, ito daw ay sa mga retired. Tama hindi? Sino ba yung mga retired PNP, AFP na mga nananawagan ng anti-corruption? Di ba yung grupo ng UPI nila General Puques. Ngayon, itinanggi ni General Puques na hindi ito galing sa kanila. Sila kasi yung maingay, tama mga kababayan, di ba pinangunahan ng UPI, karamihan po doon mga retired men in uniform. So ngayon, kung yun lang pinapatunog ni Lacson at itinanggi naman ito ng UPI, ibig sabihin, may alam si Lacson, kilala ni Lacson, pero ayaw niyang sabihin sa atin. Sino ito mga kababayan? Lalo tuloy ngayon, parang nagkakaroon ng isipin at duda lalo ang taong bayan tungkol doon sa military reset na ang sinasabi ay ang magiging caretaker o magiging presidente daw itong si Ramon Ang na isang oligarko. Nako mga kababayan, di ba? Yung sigaw pa nga lang ng taong bayan na Marcos resign, pinag-aaralan na ni John Vic Remulla na kasuhan bilang destabilization daw. Pag destabilize na raw ang panawagan, di umano, no, na Marcos resign mga kababayan. Ito kay itong sinasabi ni Lacson na mayroon sa kanya nag-alok ng military junta, di ba ito destabilization?
Lacson, kung mayroon ka talagang tinatawag na tinatawag na transparency, bakit hindi mo ngayon tukuyin? Hindi mo sabihin kung sino yung nag-alok sa'yo? Di ba mga kababayan? Sino sila? Kasi illegal eh. Yun pa nga lang may mga sumigaw na Marcos resign eh. Di ba? Sinasabi na, pinapatunog nyo na ito'y illegal at destabilization na, di ba? How much more itong mayroon na talaga nag-aalok sa'yo. Ikaw mismo may sabi niyan eh. Sa'yo nang galing yan eh. O ngayon, bakit hindi mo mailabas? Hindi. Ganito na lang mga kababayan. Ito ba kaya ay gawa-gawa nyo lang para maligaw or malihis sa tamang isyu ang taong bayan? Ako'y nagtatanong lang, Senator Lacson, Nagtatanong lang ang taong bayan dito. Kasi nga, kung talagang may malasakit ka sa taong bayan, at alam mong masama itong gagawin nilang civilian military junta, civil military junta, illegal ito, abay, mayroon kang moto proprio para imalasakit ang taong bayan. Tama hindi? At imalasakit mo yung Pangulo. Sapagkat mayroon ka nga ritong sinasabi, ito, kaya ko sinasabi ito, Lacson, na dapat mong ipagmalasakit. Kasi ito mismo, pinagmamalasakit mo ang Pangulo eh. Hindi nga lang basta pinagmamalasakit eh. Come to the point na pinagtatanggol mo at inaabogado mo nga siya eh. Di ba mga kababayan? O ito, panoorin nyo po yung video na ito. Huwag lang po kayo matatakot kasi mukhang, aywan ko sino rito, sana hindi copyright, mukhang horror yung dating ng video eh. Ng sound eh. Panoorin nga natin. Sana hindi to copyright kasi puputulin po ito mga kababayan. Pero marami naman po nakakaalam na po nito eh. Itong video na ito, itong sinasabi ni Lacson, babalikan lang natin kasi sinabi niya rito, ang sinabi niya rito, tila pagtatanggol at pag-aabogado para dito sa part kay Marcos Jr. mga kababayan. Panoorin nyo. But, yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. And you and I agree na totoo yung list. Yan mga kababayan, may pagka-horror lang yung sound, kaya I'm not sure kung ito ay hindi ito copyright. Pero pag copyright po ito mga kababayan, ay puputulin po natin yan. But ito, ang nangyari po dito, alam naman po ito ng lahat na sinabi ito ni Lacson. At sinasabi niya rito, I can attest, At mga pronouncement pa niya rito, at sinasabi niya, ito daw ay untrue or hindi totoo at completely false. Nag-attest siya rito na sinasabi niya talaga, kumbinsido siya na itong sinasabi yung sinasabi ni Saldico ay walang katotohanan. Yung 25 billion na nag-deliver si Saldico, mga kababayan. Now, despite na wala pa naman, hindi pa naman ito under oath, na sinasabi ni Bernardo, at hindi rin po ito nagsalita sa korte, wala pa po siyang sinasabi, tumawag lang sa kanya daw itong si Bernardo, ay nag-a-attest na si Lacson. So, lumalabas mga kababayan, si Lacson
ay talagang tudong pagtatanggol, nagiging spokesperson ni Marcos plus attorney ni Marcos, maliban sa kanyang pagiging senador. Kaya mga kababayan, kung titingnan natin ang ating title ng ating programa, tila baga BMR fake news kayata, BMR clickbait kayata. Paano mo nasabi na tila bumabaliktad na itong si Lacson at saka itong si Toby Chanco? Okay? So, bago ko sagutin yan mga kababayan, puntahan din muna natin ang video, mga kababayan, ni Toby Chanco. Ngayon lang po ito interview sa kanya. Panoorin muna natin ang buo, saka rin tayo magbigay ng komentaryo. At pagsasamahin na natin ang komentaryo dito kay Toby Chanco at kay Lacson. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement nung pag-upong nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Yan yung unang-unang sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makikita mo, puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, hindi ko sinasabi niya, pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past, di ba? Very vocal kasi ako dyan eh. So hindi pa rin credible yung mga sinasabi? Di ba puro sabi. Kaya nga hanggang kay ang kausap niya si Martin eh, di ba? So kaya nga Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang duda eh na talagang sila ni Saldi. Okay, next. At least tugma na nag-uusap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na made-deny. Ang titingnan na lang doon, sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero assuming Alcantara offered 20% o 25% for a project. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? Di ba? Assuming si Alcantara nagbigay nun o inoperan ka, bakit ka naman papayag? Tapos, simula pa lang 2 billion na amount. Wow. Terrible. Ulit, sasabihin ko, di ba parang pareho yan eh, di ba? Yung boss, hindi naman pwedeng walang natanggap. Pareho sila, di ba? Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Eh silang dalawa yung nagtuturuan eh. Di ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila, may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Eh saan napunta yung pera? Di ba sabi ni Saldi, natanggap niya yung pera, pero binigay niya kay Martin at walang natira sa kanya. Sabi naman ni Martin, malinis konsyensya niya at wala siyang natanggap. Isa napunta yung pera, silang dalawa lang naman nagtuturuan. So between the two of them, talagang may pera between the two of them. Ang aalamin na lang, magkano ba yung kay Saldi doon, magkano ba yung kay Martin Romualdez doon. So hindi ka panipaniwala yung mga ibang sinasabi? Eh di ba puro sabi, wala naman siyang sinabi, wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Ang sinasabi niya, puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. I don't know kung ano yan. Kasi nga sa harap ko sinabi mismo, na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yung pala yung isa, nakalimutan ko. Buti tinanong mo yun. Sinabi niya pala yun sa harap ko. But again, for me, it's not only whether the President
received anything or not, di ba? I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the President has may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved, di ba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-proteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Yun ang sitwasyon ni Presidente BBM na yon. Nasa Zoom na natin si Undersecretary. Yan mga kababayan, yung sinasabi dito ni Congressman Toby Chanco tungkol nga po dito kay Martin, mukhang napagalitan, no? Napagalitan. 7-7 scheme, totoo ba yun? Pinabanggit ko naman. Totoo. Di ba? Wait lang mga kababayan, wait lang, nagahang yung ako. Okay. Sumama ka sa Bagong Pilipinas. Ayan mga kababayan, dito tayo magre-reaksyon. Ngayon mga kababayan, ang sinasabi ni Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, ay maliwanag po sa sikat ng araw. Na kung atin po itong i-analyze ng malalim, si Martin Romualdez at si Saldico, talagang sila na ang dito, ang dinidiin niya. No? Sila talaga dito ang nagsabwatan. Maliwanag yan. Now, mayroon siya rito mga binanggit na yun mismo sa harap niya sinabi. Napaisip ako mga kababayan, bakit sinabi sa harap niya? Kasi si Saldico, ang mga sinasabi ni Saldico mga kababayan, nilalabasan niya ng resibo, screenshot, at mga paper trail. Hindi kaya, eto mga kababayan hindi kaya kailangan niya sabihin na sinabi sa harap ko para wala nang kasi sinabi lang naman sa harap ko eh. Ako mismo ang nakapag di ba? Hindi, ko lang to. Analyze ko lang ito, Sinabi lang naman sa harapan ko eh. Kaya, paano yun isusulat? Paano yun Unless kung may nag-video dito, di ba mga kababayan? Kung may nag-video at naka-video yung kanilang usapan na sinabihan niya mismo si Kasi ang claim dito ni Congressman Toby Chanco, bakit madadamay si BBM dyan? Si BBM nga mismo nagalit kay Martin, di ba? Alam niyo mga kababayan, ang tanong na lang dito natin, sa paanong paraan na tila baga instead na ipagtatanggol ni Congressman Toby Chanco at saka si Senator Ping Lacson itong si Marcos, tila bagang parang nalalaglag pa siya dito, parang nilalaglag pa nitong dalawa. Bakit mga kababayan? Una, tingnan nyo muna Itong si Representative Toby Chanco, ayan nakikita nyo. Siya yung nagbulgar noon nung 777 scheme. Alam na po ninyo kung ano ibig sabihin ng 77 scheme, di ba? 7 million yan, di ba? 7 million AX, 7 million tupad, 7 million bla bla bla. So, milyon-milyon. Kanina mapunta yan sa mga congressman. Plus, right after nung matalo sa eleksyon, itong kampo nung team ni Marcos Jr. na ito nga ang manager, campaign manager, ang kanyang sinisising dahilan dahil di umano, ayon dito kay Congressman Toby Chanco, mga kababayan, yung mga pumirma sa impeachment ay tumanggap di umano ng 150 million budget para pumirma lang sa impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Now, alam nyo ba mga kababayan, hinahanap ko yun, alam ko may video na binabanggit si Toby Chanco noon, pero nawawala na po yun, Well, siguro mga kababayan, dahil ito ay mabigat na aligasyon ni Toby Chanco. Pero ang ipinagtatak ko mga kababayan, pansinin nyo pansinin nyo. Isang napakabigat na aligasyon
malversation at plunder itong ginawa nitong mga congressman pag nagkatotoo, patunayan, wala man lang nag-question dito. Hindi kinibo ito ng mga kongresista na mga pumirma ng impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya, nagkakaroon ngayon ng notion at nagkakaroon ng pagkaunawa ang taong bayan, conclusion, na totoo ang mga sinasabi ni Congressman Toby Chanco o kanyang mga aligasyon. Now, lumalayo na tayo, BMR. Solve mo na. Bakit sinabi mo, bakit linagay mo sa title mo, thumbnail mo, tilang nilalaglag na ni Chanco, Lacson, si PBBM? Ito ang tanong ko sa inyo. Ngayon sa ginagawang pag-aabogado ni Lacson, at pagtatanggol at siguradong sigurado siya at nag-a-attest pa nga siya na walang katotohanan ng mga sinasabi ni Saldico sa kanya mga video at yung mga nilalabas ni Saldico ng mga resibo, walang katotohanan yan. Speaking ng mga resibo, mga kababayan, pati anak mismo, si Sandro Marcos, ito na, nilabas na ang resibo ni Saldico, mga kababayan. Pagkatapos po nito, makikita nyo na po. Ayan po, no? Napakabigat ng mga aligasyon dito kay Marcos Jr. Pero kung todo pagtatanggol, itong si Lacson at saka itong si ano pangalan nito, mga kababayan, si Congressman Toby Chanco. Sa anong puntong paraan, mga kababayan, na sila parang nilalaglag nila si BBM? Ganito yan, simple lang. Natatandaan nyo si Gutesa, mga kababayan? Di ba nanumpa yan sa Blue Ribbon Hearing Committee ni Chairman ni Lacson? At sinasabi ni Lacson, valid yun. Pero pinaingay nila, pinakalat nila, mas lalo nilang tinabunan yung credibility versus doon sa walang credibility si Gutesa dahil sa fake daw ang kanyang notary public. Samantalang, ayon kay Lacson mismo, valid pa rin yun. Walang magiging effect yun. Now, mga kababayan, valid na nga si Gutesa, pero question pa rin yung kanyang notaryo na kung totoo sa yun, wala nang kwenta yun. Ganon hinigpitan ni Lacson ang kanyang pagtingin kay Gutesa. Pero, ang masaklap, mga kababayan, pagdating dito kay Bernardo, na isa rin sa suspect, isa rin sa sangkot dito sa flood corruption na ito, bakit ang bilis lang niyang maniwala? Isang tawag lang. Tanong ko sa iyo, Lacson, yung tawag ba't sinabi sa iyo ni Bernardo under oath ba sa Blue Ribbon Hearing? Para you can attest at sabihin mong hindi totoo lahat ang mga sinasabi ni Saldico? At hindi rin ba piki ang notaryo ni Bernardo? Oh. Sarcastic, mga kababayan, di ba? Ibabalik lang natin kasi ganun nila tinarantado yung notaryo kay Gutesa, di ba? Oh. Yan, iiwanan ko muna yan sa inyo. Punta tayo kay kay Toby Chanco. Balikan natin si Toby Chanco. Gaano kalaki ang credibility ni Toby Chanco para sabihin niya ito? Na nauna na, mayroon siyang aligasyon tungkol sa pumirma ng impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Bago pumirma, kinailangan mayroong natanggap na pera. At ito pa, may 7-7 scheme. Aligasyon yan ni Congressman Toby Chanco na hindi yan kinibo ng mga nasabing kasamahan niyang mga kongresista. Na ang sabi dito, mga kababayan, sa mga balibalita, aligasyon lang yan ni Congressman Toby Chanco. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi nila kasuhan si Congressman Toby Chanco kung siya ay nagsisinungaling at nagbibintang lang.
Gets nyo mga kababayan? Kung hindi nyo na gets, ewan ko na lang. Ang punto ko dito mga kababayan, ang credibility ni Lacson, ang credibility ni Kung Tobichanco ay nakataya dito sa kanilang pagtatanggol kay Marcos Jr. Ngayon sa matindi nilang pagmamahal at pagtatanggol dito kay Marcos Jr., instead na kanilang may pagtanggol ito, may tila bagang nalalaglag, na ilalaglag pa nila sa kumunoy. Bakit? Kasi wala silang credibility. Dahil marami silang aligasyon na wala pang katotohanan. Kung nagets nyo mga kababayan ang aking pinaliwanag, maraming salamat. Ang hindi nakagets, abay, panuorin mo ng maigi at tingnan mo ang mga nangyayari ngayon. Ha? Di ba nga lumalabas? Instead na ipagtanggol nila sa kagustuhan nilang ipagtanggol, sa pagmamahal nila, sa pagtatanggol nila sa kanilang boss na si Marcos Jr., ay lalo patuloy na nailalaglag nila itong si BBM. Yun po ang ating punto dito mga kababayan. At mas lalo pa siyang malalaglag dito sa susunod na inyong mapapanood mga kababayan. Ang part 6 na pasabog ni Saldico, panoorin po ninyo lahat. Panoorin natin itong video. Part 6 na daw yata ito mga kababayan. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Agoy, Chares, kasama ka pala. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertions. Nako, Chares, eto na. Kaya naman pala, mga kababayan. Ito, tuloy na natin ang part 2. Part 2 mga kababayan, panoorin ninyo. Si Charis na pala, nababanggit na. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Ayan na. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Nako. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Naku, yari ka na. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos,
bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Yan mga kababayan. Huwag mo akong pigilan sa... Yan po mga kababayan ang panibagong video ni Saldico at dito na po nababanggit itong si Sandro Marcos. At ngayon mga kababayan, tunghayan po muna natin ang sinasabi dito ni Saldico tungkol po dito kay Sandro Marcos mga kababayan. Ito ang kanyang mga resibo tungkol sa mga insertion na ipinalabas ngayon mga kababayan. Ngayon lang po ito, 22 minutes ago. Ayan ito, tingnan natin itong po si Saldico, 18 minutes ago. Ito na po ang listahan ng mga insertions ni Congressman Sandro Marcos para sa 2025 GAA. Kung mapapansin ninyo, ay taon-taon padami ng padami ang insertions niya tuwing BICAM. Ang total ng kanyang insertion sa loob ng 3 taon ay mahigit 50 billion mga kababayan.
Mahigit 50 billion po ang kanyang total. Ito pa, narito naman po ang listahan ng mga insertion ni Kong Sandro Marcos noong 2024. Ito po ang mga listahan, mga kababayan, 2024 yon. Ito po naman ito, tulad po ng aking nabanggit sa part 2 ng aking pagpapaliwanag sa totoong nangyari, narito po ang listahan ng mga insertion ni Congressman Marcos noong 2023. Pwede nyo po silang i-check sa GAA at kung nagawa nga ba ang mga proyektong ito. Ay nako, yan mga kababayan, kompleto Ricardo talaga pala ang resibo. O ito, unahin muna natin ito. Kailan ito mga kababayan na sinasabi niya? 2023 mga kababayan. Ito, punta natin itong picture na to. Saang lugar to? Ayan. Uy, teka, sandali. Congressman Sandro Marcos Alfard, 2023. Bycam list total. Bycam list to total. Hindi ko mabilang yan. Ilan ba yan? Billion ba yan mga kababayan? 8 billion? 1 billion? Total of 9 billion ba yan? 9 million? Hindi ko alam ha. Billion ba yan? Magkano yan? O ito yung GAA mga kababayan. Yung list 1, GAA page, project title, amount. Grabe mga kababayan, 45. Surigao del Sur, BRDY, Davao, tawag ito, Davao Oriental Coastal Road. K1600 plus 00. K1602 plus 003. Hindi ko maintindihan ito mga kababayan. Basta mayroon na ako nakikita ritong 70 million or billion. Hindi ko alam ha. Million siguro yan. Billion. Ito pa. Lawag Airport Road. Ayan mga kababayan. 70 rin. 56. No? Lawag Airport Road. Ayan 50. Marikina Infanta Road. Uy, Marikina Infanta Road. 119. Ano ba to? 103. 190 million. May million siguro ito mga kababayan. Million, no? Million pa lang yan kasi ano pa to 6. Dito pa lang magsisimula Hindi naman itong dalawa na ito, parang cents lang yan, di ba? So, 190 million, 50 million, 70 million, 70 million. Mauban, Tingnuan Road. Ayan. So, napakarami pa rin na nito mga kababayan, no? Manila, Cebu, Lawag, Mauban, Quezon, Surigao. Yan na mga kababayan. Ito pang picture pa. Ano pa? Page GAA. Saan naman to? Lawag, Balakad, Lawag, Manila North, Calaba Bridge, Alabas Bridge, Calaba Bridge, Pansiyan, Bayadak, construction of revetment along Bulo River, Barangay Poblacion, Adams, Ilocos Norte, rehabilitation. Ayan, bla bla bla. Napakarami mga kababayan, no? Santo, Ilocos Norte, Bacara, Davao de Oro, Mungkayo, Davao, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito mga kababayan hanggang Metro Manila pa kasi may Manila Pagudpod, Santo, Sarat, Ilocos Norte din, Baag, Pagudpod, Ilocos Norte, Vintar, Ilocos Norte, saan pa ba ito? Bacara, Ilocos Norte, Bangke, 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 Ilocos Norte, Lawag, Ilocos Norte, Pasukin, Ilocos Norte. Ano pa? Lawag, Ilocos Norte, Ilocos Norte. Grabe, Ilocos Norte, grabe, Ilocos Norte, dami. Kadamo, manggida. Agoy, kadamo nga puro. Biskaya naman ito, mga kababayan. Manila North along road, Bacara, Pasukin. Grabe mga kababayan, no? Mungkayo, Davao. Pagudpod, Ilocos Norte. Grabe. Napakadami nito, 14 ayan, no? Sige nga, ang dami nito. Ay, grabe, hindi tayo matatapos dito mga kababayan sa sobrang dami nito. Ang dami, no? Sa 2023 pa lang yan. Nasaan na ba? 2023. Ito naman ang sa 2024. Yan 2024. Big, mahigit 22 page pala to. Tingnan natin dito. 22, million.
Manila North Road. Saan yan? 2023, Benigno Aquino National Highway. Saan yan? Daang Maharlika. Agoy, grabe, ano? Sarat Link. Manila North Road. Lawag. Grabe mga kababayan, no? Oh, Bakara, Sarat, ganun pa rin. Puro karamihan, may mga La Union na ngayon. Ayan. Karamihan mga kababayan, marami sa Ilocos Norte. Taga saan ba itong si Marcos Junior, mga kababayan, na congressman? Saan ba siya congressman? Di ba sa Ilocos Norte? Anong distrito sa Ilocos Norte, mga kababayan? Ito pa, nasa na yan? Ito naman po listahan ni Congressman Sardo sa 2025. Bago ito, mga kababayan. 23 million. Davao Cotabato Road. Maharlika, Olongapo, Bugalyon. Ito, mga kababayan. Mayroon ba kayo napuna rito, napansin dito? Sa 2025, 24, 23? Ako, una kong napansin, mga kababayan, pinakamarami dito ay ang lugar ng Ilocos Norte. Given yan, dahil dun siya congressman mga kababayan. Pero, di nyo ba naisip at napansin? Bakit mayroong Davao, may Mindanao? Congressman din ba siya doon? Party list bang congressman si Sandro Marcos, mga kababayan? Para pwede siya kahit saan na maglagay ng project, katulad ni Saldico, di ba? Party list ba siya? Hindi naman siguro, di ba? Isa sa distrito dyan sa Ilocos Norte. At ano pa, mga kababayan, bukod dyan, ay mayroon sa Manila, no? Almost Luzon, Visayas, Mindanao, mayroong proyekto, may insertion itong si Sandro Marcos na naayon nga dito kay Saldico, umaabot ito ng 50 billion. Grabe itong mag-amang ito. Like father, like son nga talaga. Mana pa rin sila sa lolo nila. Kaya lang yung lolo nila, sad to say, hindi nagmana sa kanila. Kasi ayon kay sa kanilang kapatid, si Senator Aimee Marcos, mga adik, mga gumagamit ng illegal na droga. Samantalang yung kanilang ama, yung senior, galit sa mga drogista. Kasi yun yatang nagpa-firing squad noon sa isang drogistang nahuli, di ba? Mga kababayan. So, galit ng kanilang ama dito sa mga drogista. Bakit itong kanyang mga anak? No? Paano nangyari yun? Hindi nagmana yung senior, no? Nagmana sila sa senior dito sa sinasabi kasi senior, di ba? Kaya nga sinibak yun, kaya nga pinatalsik yun dahil magdanakaw. Yun naman ang sigaw ng mga tao noon, di ba? Ngayon, itong mga anak, itong apo niya, hindi lang magnanakaw, kundi mga bangag pa. So ngayon, ang nangyari, mga kababayan, mukhang tinalo yung ama, yung lolo nitong mag-ama at apo ng senior. Grabe. Ayan. Yan sana Lacson. Yan sana Toby Chanco. Dito ko ngayon, ikukunikta lahat ng sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Si Lacson, si Congressman Toby Chanco, nagsasabi siya na hindi totoo ang mga sinasabi ni Congressman Saldico. At ito naman si Lacson, ganun din. Hindi rin totoo ang sinasabi ni Saldico. Pero silang tatlo, mga kababayan, pareha sila nagsasabi na totoo ang kanilang sinasabi. Pero parehas ba silang tatlo naglalabas ng resibo? Now, mga kababayan, balikan ko muli ang tanong ko kanina. Naniniwala ka ba na nilalaglag na or nalalaglag na ni Lacson at saka ni Toby Chanco itong si BBM? Instead na naipagtatanggol, lalo patuloy nilang nababaon sa kumunoy. Kung naniniwala ka dyan, kung nagets mo yan, mga kababayan, maraming salamat. Kung hindi naman, wala tayong pag-anuhan dyan. Talagang ganun Kailangan pa natin na siguro, hindi pa tayo kumbinsido sa mga paliwanag at hindi pa natin So mag-research na lang tayo, mga kababayan. Basta ako, naniniwala ako, ito kakalaruhin ko lang, lilinawin ko lang. Hindi ko po dito ina-absuelto si Saldico. Naniniwala ako si Saldico
isa rin sa may kasalanan. At hindi ko pinapaniwalaan yung sinasabi niya na wala siyang natatanggap at nakukuha dito. Napaka-imposible din mangyari yun. Pero, itong mga nilalabas diyang resibo, ayon nga kanina sa kanyang video, pwede niyong i-check yan. Nasa GAA naman yan. I-check nyo. Para mapatunayan nyo. Sana ganun din ang gawin ni Lacson at saka ni Toby Chanco. Para naman ang taong bayan maging kumbinsido. Di ba mga kababayan? Sabi ni Lacson, naniniwala ako na I can attest na nagsisinungaling si Saldico at hindi totoo ang sinasabi niya. Sapagkat tumawag sa akin sino yan? Si Bernardo? Kung tumawag sa kanya, mag-send ka ng resibo. Video call ninyo o yung call ninyo, recording. Pakita nyo sa tao na yan, tumawag siya. At bukod doon, kasi sabi mo, you can attest, no? You can attest. Ano ang ano noon? Ano ang bearing noon? Ano ang legality noon? Mayroon ba? May bigat ba yun? Kasi hindi naman yun yata pinanumpaan sa Blue Ribbon hearing. At hindi rin naman yata yun pinirmahan o pinanotaryo. At hindi rin natin alam kung peke ang notaryo. Tama, mga kababayan? At ito naman si Toby Chanco, paano natin nasusure? Sapagkat mayroon na siyang naunang aligasyon noon na sinasabi ng ilan dahil lang yun sa natalo ang kanilang team noon sa 2025 senatorial election. At siya yung parang campaign manager, hindi niya napagtagumpayan. Kaya kailangan niya dumipensa ngayon at sisihin ito daw di umano ng mga kongresista na tumanggap ng pera, budget para pumirma lang sa impeachment kay BP Inday, na ito ngayon ang dahilan kung bakit bumagsak ang kanilang boto pagdating sa Visayas at Mindanao. So, mga kababayan, ano na? Napagtanto nyo na ba? Mayroon pa tayo, isusunod natin. Kahapon, itong si Saldico, di ba, naglabas din siya ng video. At may binanggit siya doon. At mayroon siyang mga screenshot na pinakita. Ito yun, mga kababayan. Itong screenshot na ito, mga kababayan, delivered to RR. May 1, 2024, cash out 34 luggages. Total of 1 billion. May 2, yan o, May 2, 2024, 8:03 PM. Alam nyo, mga kababayan, hindi ko alam hindi ko alam kasi kung ano ang konektado nito. Minsan, mga siguro 2 or 3 times na akong may nasalubong akong mga ambulance, ang dami nila. Siguro mga 10 or mga 20 na mga ambulance, yung mga van, mga van na pwede siyang commuter van, ganun siya. Yung basta mga ambulance, ang bibilis ng takbo nila na kung titingnan mo, wala namang sakay na tao. Ang dami nila. Ilang beses ako nakakita noon ng ganun. Di kaya yung laman noon, itong mga malita? Ewan ko lang nga, mga kababayan, kasi ilang beses na ako nakakita ng ganun. Nakawangwang sila. Kasi imposible kung ito yung may sakit, di ba? Posible naman sabay-sabay silang mga ambulance na ito. Hindi eh. Mayroon akong nakikitang grupo ng mga ambulance na sabay-sabay tumatakbo na kung medyo maaaninag mo, parang walang sakay eh. Walang taong sakay kundi driver lang. Tapos parang may naka-escort lang sa kanila sa dulo at saka sa unahan na parang armored vehicle pa. Something ganun. Di kaya yun ang mga sasakyan nitong mga mali-malitang pera na bilyon-bilyon. Kasi biruin mo, napakarami niya, no? Bilyon. At sino itong pinagdelibera ng RR? Mga kababayan, marami pong mga nag-search nito. At ito po ngayon, tingnan natin kung sino kaya ang itong possible na RR. Uy, teka mga kababayan. May pangalang Ryan Remigio
for Congressman 1st District Ilocos Norte. At tinataas ng kamay ni Marcos Jr. Uy, sandali. Mayroon na rin naman RR dito, Raymond Ronquillo. Siya kaya ito? Ayan, no? June 12, 2024. Happy birthday, Ryan Remigio with NAIA Chairman Mayor Guillen and Boss Tuyo. Oy, Boss Tuyo! Teka mga kababayan. Mayroon tayong isang nareaksyonan na video na itong si Boss Tuyo is isa sa binabanggit. Na isa daw po ito sa mga nako. Di umano mga kababayan, ano ho? Di umano, isa ito si Boss Tuyo sa mga influencer na mga binayaran. Ano ang kinalaman dito ni Boss Tuyo? So wala naman sigurong kinalaman si Boss Tuyo, napasama lang siguro diyan sa picture na yan, ano? Pero katabi siya si Marcos at kasama niya itong si Ryan Remigio, which is RR. Ano kaya ang ibig sabihin niyang RR, mga kababayan? Ryan Remigio kaya? Oh. Tingnan pa natin itong RR na ito, mga kababayan. Sino ba itong RR? Wait lang ha. Ayon sa PIA, Philippine Information Agency, noong 2023, si Ryan Remigio ay may posisyon bilang Head of the Office of Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Sa event ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Ilocos Norte, siya ay kumakatawan sa opisina ni Representative Sandro Marcos. Base sa Instagram post, may tinatawag siyang District Chief para sa opisina ni Sandro Marcos. Sa ngayon, hindi siya parang nag-campaign para sa elective national office sa 2025, katulad ng pagiging kongresista. Kaya tila bumaba ang kanyang level ng kandidatura kumpara sa nakaraang panahon. Subalit, aktibo pa rin siya sa lokal na administrasyon bilang opisyal sa opisina ng kongresista Sandro Marcos at bilang consultant ng provincial government ng Ilocos Norte. Maaaring tingnan ang kanyang papel ngayon bilang isang political operator o staff liaison sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng opisina ng kongresista sa halip na pangunahing kandidato. Iyon, mga kababayan. Ayon po ito sa PIA. Ito daw pong Ryan Remigio ay may posisyon bilang Head of the Office of Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Ang source, Philippine News Agency, mga kababayan. So, sino? Ano ang kaugnayan nitong dito sa sinasabi ni Saldico? Sandro Marcos may 50 billion budget insertions din, sabi ni Saldico. Sino, mga kababayan? Ano ang kaugnayan nila dito kay RR na ito? Totoo kaya na yung RR initial na yan yung Ryan Remigio na isang staff or liaisons officer ni Sandro Marcos? Well, mga kababayan, unti-unti na po natin naliliwanagan ang mga pangyayari sa mga nailalabas pong mga resibo ni Saldico. Ang antay na lang po natin, mga kababayan, ito pong sila Lacson, Toby Chanco, na mga tagapagtanggol ni Marcos Jr. ay maglabas din sila ng resibo. Nang sa ganon, mga kababayan, ay may pagkumpara din naman natin kung sino talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Ayan nga po, mga kababayan. So, ano na? Ano sa palagay ninyo? Sino ang gusto ninyong paniwalaan, mga kababayan?
Sa tingin ba ninyo, maaari bang magkatotoo o totoo lahat ang mga sinasabi ni Saldico? Well, nasa inyo na po ang paghuhusga, mga kababayan. Kung kayo rin po ba ay naniniwala na itong si Lacson at si Congressman Toby Chanco ay instead na ipagtatanggol nila si Marcos Jr. ay tila na ilalaglag patuloy nila lalo at naibabaw sa kumunoy. Sapagkat bawat video, bawat labas ni Saldico ay naglalabas din siya ng mga kaukulang resibo. At bawat tanggi at depensa, pagtatanggol naman ng mga kampo ni Marcos ay wala silang ipinapakitang resibo. So, bayan, kayo na ang humusga at kayo na ang mag-analisa patungkol po dito kung totoo nga ba, ano nga ba talaga ang nangyayari dito sa paglalahad ni Saldico. Sino sa kanila ang totoong nagsasabi at sino sa kanila ang nagsisinungaling? In my humble opinion at neutral opinion, naniniwala ako dito sa dalawang ito, parehas sila nagsisinungaling. At parehas din mayroong katotohanan ng kanilang sinasabi. Teka, sandali. Parang naguluhan kami doon, Bimar. Ang sinasabi ko lang, hindi ako totally kumbinsido kay Saldico at kay Toby Chanco at kay Senator Lacson until na mayroon silang ilabas na resibo. Kaya sa puntong ito, mas nakakalamang si Saldico. Kumbaga sa iskuran lamang si Saldico dahil may nilalabas siyang resibo. Alright mga kababayan, so ayan po ang ating nagawang reaction video. Kung kayo po ay may komentaryo, opinion, huwag po kayo mahihiya. Paki-comment nyo po dyan sa baba at babasahin po natin, pag-uusapan po natin yan. At maraming salamat po sa lahat ng walang sawa talagang sumusuporta sa atin. Pilipinas, as always. Bye-bye!